What is up? Welcome back again to another reaction video. Nice. Ready na ba ang lahat para sa Calisthenics Freestyle Competition this December 15? If not, mag-ready na kayo dahil malapit-lapit na. And if you heard the news by the way, yes, judge po ako for this year. I know. Umalma ka bro. Idol, bakit hindi ka sumali this year's competition? May reason kung bakit hindi tayo sumali. Siyempre hindi naman basta-basta ako magbabackout. Siyempre kilala nyo ako. Yearly ako sumasali ng freestyle competition and the main reason is number one, hindi tayo prepared. Idol, may front flip ka naman, di ba consistent yung catch mo? Yes, medyo consistent naman yung front flip ko. Yes, nag-improve yung dynamics ko. Yes, nag-improve yung statics ko. Pero I wasn't consistent enough sa training ko, honestly. Pwede nyo makita na araw-araw ako nagpo-post, pero yung mga post na yun is hindi naman ako araw-araw nagta-training. So yung training ko is mostly 1 to 2 times per week na lang ngayon dahil medyo busy na. May mga ibang bagay ako na pinagpo-focusan. And then I wasn't that prepared, honestly, in my opinion, para sumali sa isang freestyle, sa isang nationals freestyle competition. And I think that is a big deal for me, especially kung di ako prepared. Siyempre, ba't ako sasali ng, kumbaga sa gera, ba't ako pupunta sa gera ng walang dalang bala, diba? Walang dalang baril. So, hindi ako prepared. Pangalawa is, magandang learning experience din yun, yung hindi ka sasali and magiging isa ka sa observer, even though judge ka, syempre manonood ka rin naman ng battle. Magandang experience yung manood ka lang minsan. Manood ka ng mga athlete na honestly, mas malalakas sa'yo, tulad nila Riazin na pupunta yata, and sila, yung mga champion dati, sila Cedric, sila Yule, yung mga nationals champion natin last year and last 2 years ago. And yes, yun na rin yung reason ba't ako babattle nang di ako ready kung kalaban ko is mga pating. Kumbaga, sa isda, ako yung isda na maliit na ganyan, tapos sila yung mga pating sa sa dagat. So hindi talaga ako lalaban honestly kapag wala akong preparation. Number one is, mabilis ka hingalin kapag nag-freestyle ka nang wala kang training. For example, sumali ka ng freestyle competition, yung kaba, yung pressure, yung hype, nakakapagod ang hype guys. Iisipin nyo na, uy diba idol, masarap ang hype kasi hindi ka napapagod. Akala mo lang hindi ka napapagod, pero kapag nagpahinga ka ng konti, naglalak yung arms mo, ang hirap huminga and talagang grabe yung pounding ng ng dibdib mo. So medyo mahirap talaga lumaban kapag hindi ready yung endurance mo. So yun lang naman, baka sabihin nyo excuse na rin, which is possibly excuse na rin to dahil madami akong pinagkabisihan. Pero ayun, gusto ko lang maging transparent sa inyo guys na hindi talaga ako ready this year despite sa madami akong mga skills na nag-improve, tulad na lang nung may power moves na ako sa dynamics. Statics ko nag-improve ng much better, siguro like 30 to 50% better yung statics ko compared last time na talagang wala akong mga holds sa mga ginagawa ko statics ko. Ayan, so yun lang yung pinaka-explanation ko kung bakit nag-judge ako this year, and hindi naman siya actually big deal sa akin na hindi ako sasali. And ayun, gusto ko rin ma-experience. And actually, isa rin palang reason kung bakit nag-judge ako is gusto ko mag-focus sa content naman, dahil kapag sumasali ako sa competition, ang naghahawak lang ng phone ko is either yung mga tropa ko, yung girlfriend ko, nagre-record sa akin, or yung mga spectator, mga nanonood is binibidyohan lang ako, which is, syempre kung nagko-content ka, diba, ang hirap naman nung iisa-isahin mo pa na, idol, pengi nga nung video mo sa akin, ganyan, nakakahiya. So kailangan either may cameraman ka or talaga. So yun, medyo mahirap mag-focus sa content creation side kapag kasali ka sa competition, pero ayun, malay mo, wala lang talaga akong pera para mag-hire ng cameraman tapos mag-compete ako someday and mas magaganda yung content. Pero ayun, let's throw that away. Ayun, judge ako for this year, wag na natin pahabain, and welcome back to another reaction video. This reaction video is a bit unexpected. So itong mga re-reacted ko ngayon is ito yung mga athletes na tingin ko may possibility manalo this coming freestyle competition. Dahil unang-una, sila yung pinaka nag-improve this year, sila yung pinaka complete, and sila yung basically pinaka top pick ko pagdating sa competition nyo. So for today's reaction video, dynamics yung meron tayo. Yes guys, dynamics, wala nang masyado magsa-statics. I mean, meron pa rin naman magsa-statics, pero mostly dynamics yung mga athlete natin for today's video. Ayun, without further ado, mag-start na tayo sa unang athlete natin. Ang unang athlete natin for today's video is all the way from Balon Bars. Balon Bars, shoutout Balon Bars. Una is Calismac. Shoutout kay Calismac. Tropa natin yan. 360. Ang taas nung Ganger, bro. And then 360. Ganger ulit. Okay. 360. Frisbee. Woo! Let's go. 360 into Ganger. Ang hilig nila sa Ganger, no? Frisbee, ang consistent ng match, bro. Ang consistent. Okay, I see may ilaw na rin sila. So, bro, maiksi yung video pero
Yung frisbee mo bro, ang ganda ng frisbee. Actually, recently lang na-unlock ni Mac yung frisbee niya. And yung frisbee is na-unlock ko dati, pang third ako sa nag-unlock dito sa Pilipinas. And hindi na ako nakapag-catch ulit ever since noon. So, napabayaan ko sa training yan. Bala ko rin naman ibalik. Pero grabe bro, pang-apat na yata si Mac sa nakakatch ng frisbee. Grabe mamaw. Ang linis ng frisbee. Ang ganda ng Gengar ni Mac. 360 ni bro. Ang ganda ng flow. Basically, yun ang pinaka-praise ko kay Mac. No? Ang ganda ng flow ni Mac pagdating sa dynamics, pagdating sa Gengar. Yung Gengar niya, sobrang ganda ng flow ng Gengar. Sobrang pwedeng bumanat ng ibang tricks pagdating sa Gengar niya. No? Mac, try mo nga Mac, magano ka. 360, pagka Gengar mo, rekta mo 540. So sa mga dynamics athlete, naintindihan nyo ako. Sa mga hindi, mag-imagine na lang kayo. Pero ayun Mac, solid ng combo, malinis yung dynamics mo. Siguro, for me, mag-add ka lang ng mga statics sa combo if sasali ka this December 15. Actually, malapit na pala, 2 weeks na lang, December 15 na. Konting statics sa combo mo and ayun bro, ang lakas, ang ganda ng combo mo, malinis and siguro more variation sa dynamics. So, kung gusto mag-follow nga pala kay Mac, ito yung TikTok page niya. Make sure to follow him on TikTok. Sobrang lakas niyan sa dynamics. Recently lang din natuto mag-dynamics na dating endurance athlete si Mac. So, respect and ang bilis niya matuto. Grabe yung frisbee bro. Shout out. Next athlete is we have another one from Balloon Bars. We have Janville. Ito, ang lakas din ni Janville no? Personally, isa sa mga pinaka nag-improve na athlete na nakita ko sa Balloon Bars is si Janville, si Mac, and then si Cedric. Janville, let's go. 360. Gengar into mixed grip, bro. Nakita ko yung kamay mo dun Shrimp flip ba yun? Into around the world, tapos 360. Gengar, bro. Magkakamukha kayo ng Gengar. Nagtuturuan kayo. Sa bagay, magtuturuan talaga kayo dyan. 180, 2 tornado sana. Okay, gainer. 360. Double 360. Into around the world. Gengar. Clean, bro. Clean. Woo! Ayan na. Nag-statics na. Full planche. Konting hold pa, pero maganda, bro. And dismount. Okay, gainer. 360. Double 360. Gainer. Gengar, bro. Solid. Bar spin. Into turn. Nabitin. Malegs yung 360 niya, no? Ayun ang maganda sa dynamics, napapansin ko is lahat ng dynamic athlete is may iba-ibang style kung paano kumombo. Yung kay Janville, napansin ko more on legs yung ginagamit niya para makaikot sa 360. Ako personally, legs and shoulder or hips yata ginagamit ko. Kayo na lang mag-observe, pero yun yung most... lamok, sorry. Mostly sa mga nakikita ko na taga-Balloon Bars is puro legs yung gamit nila. Pero magkaiba sila Si Mac, more on shoulder yung gamit. Si Janville, more on legs yung gamit. Ang ganda ng 360 ni Mac. Yung kay Janville ang ganda, pero hindi nga lang masyado mataas. Siguro Janville, kung gusto mong mas magka-flow yung 360 mo, lagyan mo ng konting height, lagyan mo ng konting hila, tsaka mo sabayan ng legs. Grabe bro, ang ganda ng pwedeng mga i-combo mo niya. For example, yung Gengar mo, tulad ng combo niya kanina, yung double 360 to Gengar. Konting, lakas naman ng konting swing, tapos lagyan mo ulit ng legs. Konting swing yung combo mo. Promise, ang ganda ng combo mo for sure. Kasi mas may time ka para bumato ng ibang tricks. Yung full planche sa high bar, maganda. Pero konting hold lang siguro, konting hold pa and konting taas pa ng hips para sa akin. Again, hindi ko na naman alam yung itsura ng full planche dahil naka-ganon lang yung camera, naka sa baba kinuhanan, pero para sa akin konting taas pa and if ever maganda naman na yung form, konting hold na lang in my opinion. Shout out kay Janville and I think kasali din naman si Janville this year's competition So, good luck sa mga sasali, kay Mac kung kasali man si Mac, si Janville kung kasali ka man Janville this December 15. Good luck and I'll see you guys there in the competition. Ito nga pala yung TikTok page ni Janville sa mga gusto mag-follow and grabe ayun, 2 Balloon Bars yung na-feature natin for today's video. Next athlete is we have the Freestyle Calisthenics 2024 champion sa Cavite, si Cedric. Grabe yung pangalan sa TikTok, Cedric. Ayan na, Supra to. Supra 360 Gengar, grabe! Ang late ng catch niya, into mixed grip Gengar, bro. X-grip Gengar yun, And then front lever. Wala lang hold, pero I think kaya niya i-hold yun. Grabe, exin ng video ko sa kanya, pero, bro, let's run it back. Grabe yung Supra. Supra 540, bro. Grabe. 360 Gengar, okay. Ganda, bro. Mixed grip, X grip Gengar, bro. Clean, clean. And then into front lever. Akalain nyo ba,
Sa katawan, hulaan nyo kung ilang taon na si Cedric. Si Cedric yata, ito, hindi ako sure pero alam ko, 17 lang yata or 18 years old lang yata si Cedric. Bro, 17 and 18 years old. 17 or 18 years old, ganyan yung katawan, bro. Tapos may entrada, may supra. Grabe bro, mamaw. Yung Supra 540, ang taas. Yung kapatid ko rin nag-aaral ng Supra, no? So Cedric, kapag na-meet mo yung kapatid ko sa December, turuan mo para may Supra na rin kami dito. So, grabe bro, solid yung Supra. 360, ang ganda, ang taas. Ang taas niya kumombo, no? Tapos yung style niya naman ng 360. Ito, yung style naman ni Cedric sa pag-dynamics is more on mahila. Like, inihila niya ng sobrang taas yung mga tricks niya. Like, for example, yung 360 niya. Grabe, ang taas ng 360, ang taas ng Gengar, yung Supra sobrang taas, yun yata yung pinakamataas na Supra na ginawa ni Cedric sa video, in my opinion. Yung front lever, alam ko kaya namang mag front lever ni Cedric, kaya hindi ko na masyadong i-rate yun, pero ayun, hold sana. Pero grabe bro, mamaw si Cedric. I think either si Cedric, eto, comp prediction, either ang magcha-champion this December 15 sa BGC, National Freestyle Competition. It's either Cedric, si Ryazin, or probably baka si Yuli ulit. Kasi syempre unang-una, si Yuli, kabisado yung bars sa BGC. Syempre, doon ka ba naman mag-training araw-araw? Parang ako, for example, kapag dito ginanap yung competition sa amin, kahit pa paano may konting advantage ako dahil kabisado ko yung bars namin, kabisado ko, like, komportable ako dito tumira ng combo. Mahirap kasi sa ano, ito pa, isa sa mga nagpe-freestyle dyan na mga sumasali sa, no, isa pa sa mga balak mag-freestyle dyan and balak din sumali sa mga freestyle competition someday. Kapag nagpe-freestyle ka sa home bars mo or sa bars na sanay ka, tapos lumipat ka sa ibang bars, medyo ano ko medyo maninibago ko Unang-una, yung kapal ng bar. Sa mga di nakakaalam, makapal po yung bars sa BGC. So, sa market yung kung saan gaganapin yung competition. So, yung bars namin dito is gaganyan lang. Yung bars sa BGC is makapal, as in mahirap siya i-grip. I mean, kaya siya i-grip ng paganyan, pero makapal siya. So ang preferably ang grip mo dapat is paganyan, tapos medyo magaspang yata yun nung huling tira ko doon, huling freestyle ko. And ayun, mataas. Yun ang maganda, mataas, pero ang downside is makapal. Ang pinaka downside lang naman ng makapal na bars is yung grip, medyo mahirap gumrip. And pangalawa is ayun, delikado. Kapag humampas yung mukha mo doon, kapag humampas yung katawan mo, hindi siya magbe-bend. Ikaw ang magbe-bend kapag nag-fail ka doon, humampas yung mukha mo or yung katawan mo sa BGC, sa bars ng BGC market. So, solid yung combo ni Cedric. Ayoko tawagin Cedric Parang dinidisrespect ko na champion siya. Cedric, palitan mo na nga yung pangalan mo sa TikTok. Cedric, shoutout sa'yo, Cedric Buhawe. And bro, see you sa competition. Alam kong sasali ka. And pakitaan mo kami ng matinding dynamics. Pakitaan mo kami ng malalakas mo na combo, either statics or dynamics. I'm really excited to see you perform again in the ayun, sa BGC. And ayun, see you guys there sa BGC. See you, Cedric. And sa mga gusto nga pala mag-follow kay Cedric, kay Cedweek, ito yung TikTok page niya, hindi weak si Cedric. So ayun, naka-nerf lang, kumbaga sa account naka-smurf. So ito yung TikTok page ni Cedric kung gusto niyo siya i-follow. And then last athlete, ito may isa pa tayong pambato, Ryazin Magluyan. And I think pupunta si Ryazin this competition. Hindi pwedeng hindi ka pumunta, bro. Hindi pwedeng hindi ka pumunta, Ryazin, kung nanonood ka man dito. Ryazin, okay. 360. Shrimp flip na napakataas. Into pullover, into tornado, bro. Grabe yung improvement. Okay, ang ganda ng planche. And then, dismount. Okay, grabe. Ito si Ryazin, napansin ko, para tong si Janville yung nag-focus muna sa statics. Tsaka parang si Mac, si Janville. Grabe, ang bilis mag-aral ng tricks ni Ryazin. Noong nakaraan lang, tinuruan ko siya ng ano nga ba tinuro ko sa kanya nun? Tornado ba? 540. Nakuha niya kagad isang araw. Tapos yung alley-oop, nakuha din kagad ni Ryazin, isang try lang niya. Bro, may mga athletes talaga na pang dynamics no? Meron yung mga isang bato mo lang makukuha mo kagad, or isang bato mo lang tapos dalawa, tatlo, medyo gets mo na kagad yung move. Ako naman, bro, ako medyo matatakotin ako, medyo malululain ako sa tricks, kaya medyo hirap ako mag-aral, pero pinipilit ko. Pero yung mga athlete na parang si Ryazin, parang sila Cedric, is yung athlete na parang itatry nila, tapos
magigets nila kagad kapag nagawa nila. Parang talagang, alam mo yung ano, yung hindi ka takot mamatay, parang full send kung full send. Parang ganun yung ano yung mindset na itong dalawa. And grabe, I admire athletes like that. So napansin ko kay Ryazin, nag-improve yung smoothness niya sa dynamics, yung 360 ang ganda, yung shrimp flip bro. Shrimp flip, ang taas bro. Tapos medyo ano niya, medyo nilalagyan niya ng variation ano, napansin ko, medyo ginagandahan yung transition niya. Grabe, and yung transition niya into like yung giant to a straddle planche. Kung na-hold mo yan ng straight arms kagad bro, grabe, napakalinis and napakataas ng points doon sa competition. Pero, ayun, medyo nag-bend lang ng konti pero hindi dumikit yung hips niya. Pwede na rin, maganda. And then yung straddle planche niya, napakalinis ng straddle planche na ginawa ni Ryazin sa high bar. So, bro, improving. And I think ready ka na bro sa freestyle competition kasi may statics ka, may balance ka, may dynamics. Complete! Ano yun, possibly si Ryazin din yung mag-champion. Ano? So, magandang laban to. Si Cedric, si Ryazin, and si Yule, and iba pang mga taga-Cavite, malalakas din ng mga taga-Cavite, no? So, magiging magandang battle to. Buti na lang talaga nag-judge tayo dahil di tayo prepared and talaga sasagasaan tayo ng mga mamaw na to, ng tatlong mamaw na to. So, ito nga pala yung TikTok page ni Ryazin sa mga gusto mag-follow sa kanya, and I'm sure naka-follow naman na kayo kay Ryazin, pero ito pa rin yung TikTok page niya sa mga gusto mag-follow. And that is it for today's video. Grabe, puro dynamics only, and ayun, magliliparan to for sure sa December 15. Excited na ako dahil syempre ko-combo rin naman tayo ng konting-konti doon dahil judge lang tayo. Medyo chill lang tayo for today. Yan, manonood lang tayo ng mga manonood lang tayo sa airport ng mga nagliliparang mga athletes. Really excited, really hyped, and ayun, ito lang naman yung mga athletes na pinili ko na tingin ko may potential manalo this year's freestyle competition, and pwede pa akong gumawa ng part 2 kung sino pa yung mga athlete na tingin ko magcha-champion this year. So madaming athlete na for sure nagte-training na hindi lang pinapost sa social media, pero ito yung mga athlete na sa tingin ko nag-i-improve ng sobra and may chance manalo this year's freestyle competition. Thank you so much for watching guys. I appreciate you guys so much. Thank you sa pag-antay. Sorry medyo natagalan yung yung reaction video na to dahil ayun nga, busy talaga ako. Sorry na sobra. And ayun, tatry natin i-improve yung quality ng channel natin sa hopefully makapag-invest tayo sa mas malinaw na camera, mas magandang lighting, and ayun, I'll see you guys next time. Stay safe. I hope you enjoyed the video. Like, comment, subscribe. Peace out. See you guys on December 15. Let's go.